Hindi ko makalimutan na gira, Master. Marami. Mula private hanggang nagiging team leader to platoon sergeant. Kasi halos ng operasyon kasama ako noon. Parang malapitin ka sa gira. Yes, Master. Mula Hulo hanggang Basilan to Cotabato. Kaya lahat ng kuan ko hindi ko makakalimutan. Yung lahat ng experience mo yan. Yes, Master. Ikwento mo yung isang ano na. Yung private pa kami, Master, gunner ako noon. Ngayon, nag-impo yung taga-dos doon sa Basilan na positive na target. Saan yung area? Doon sa may Baywas, Mga anong taon? 2012. May mga 2012. Ganyan, Master, 2012. Maalala mo pa yung sino yung mga company commander mo noon? Yung company commander ko noon, sila Sir Dait at saka si Sir Akar, yung XO namin. At saka yung battalion commander namin, si Sir Bukyo, acting battalion commander namin yun, Master. Yes, Master. Ano yung nangyari doon? Nung nangyari yun, Master, nung time na yun, gabi, na-postpone yun. Tapos, pagkakinabukasan, natuloy, alas 10, naglalakad na kami. Nilalakad namin mula Manggal hanggang Baywas. Bakit ano ba yung pinukontrol nyo na kalaban? Mga Abu Sayyaf, Master, mga Abu Sayyaf, marami sila. Mga siguro more or less 60. 60? Yun yung briefing sa inyo noon. Yes, Master. Yung info. Yes, Master. Yung positive info talaga yon, yung sinabi ng S2. Ngayon, pagdating namin sa area, ang sabi ng CU commanders namin na bablocking kami dun sa taas kasi nabilong ako dun sa team ni Master Manatad. Siya yung sniper team na yung titira sa target. Yun pala, hindi namin alam pala, ang kalaban, nandoon lang pala doon sa mga high ground. Yung target namin dito sa baba, wala pala doon. Pagkagabi pala, umakyat sila doon sa taas. Tapos dumaan kami dito sa low ground. Kasi kami ang titira doon sa may kubo, Master, eh. Ngayon, nung pag-akyat ng isang seksyon, na-engage. Pero dito na kami sa taas. Hindi namin alam, nandito lang pala sa likod yung kalaban. Ano kayo? Isang patong kayo doon? O Isang seksyon, Master. By seksyon. Kasi isang kumpanya kami. Pero by seksyon. Kasi ba-blocking yung dalawang seksyon. Kami yung titira na yung sa sniper team. kayo yung leading? Yes, Master. Kami yung leading. Kami ang papasok. Ngayon, hindi namin alam, nandoon na pala yung kalaban sa harapan namin. Yung lead scout, hindi niya nakita na may kubo pala doon sa may medyo masukal eh. Gabi, madaling araw, mag-aalas 5. Nung pagkapukpukan dito sa kabilang seksyon, nakatunog dito sa may isang grupo ng kalaban. Sa inyo banda? Sa amin pala, kalapit lang mga siguro 10 meters. Hindi na nakita ng lead scout namin yung kubo, Master, eh. Kasi agaw liwanag pa siya. Agaw liwanag pa siya. Ngayon, parang pagbulabog, nagkapukpukan dito, nag-alwakbar dito sa may likuran namin. Oo. Di ang ginawa na lang namin nila, Master Manatad, dumapa. Pagdapa namin doon, kanya lahat yung putok. Pinaakyat yung isang team. Yung isang team, nasa baba po man, kami nandito, mayroon pang pumasok dito na yung tawag nilang lookout dito sa may kwardiya nila yun eh. Muntik pa kami doon napakan. Kaya, wala namang kaming magawa, no choice, wala ding makabiran kasi isang puno lang ng niyong, Master, eh. Lugi pa yung posisyon nyo. Lugi talaga, Master, kasi sila nakaposisyon, kami yung dito sa baba. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa rin kami natamaan, wala mang nagasgasan sa amin. Doon sa kabila, may namatayan na sila Elite Pulpulaan at saka sila Elite Dapilmuto. Marami ng wounded doon, may namatay na doon. Tapos yung wounded yata doon eh mga 5 eh. Pero doon sa inyo talaga, nandun pa rin yung focus sa kalaban sa inyo. Oo, Master, kasi malapit lang talaga. Pwede na nga kaming magsuntukan doon sa kalaban eh. Ganun ba? Oo, Sir, kalapit. Hindi rin in-expect na kalaban na nandun kayo. Hindi rin nila alam, Master, kasi yung isa, nakakapasok pa nga doon sa amin. Nakakapasok, tumakbo. Yun yung binira ni Master Manatad. At saka yung 60 ko, kasi 60 gunner ako noon, ipinukus ko na lang doon sa yung may masukal, yung sa may mga kubuan. Doon sila na demoralize na nagkalat-kalat na sila, yung may dumaan pa dito. At saka yung ginawa ni Master Casas, kasi siya din yung contact man yata namin noon.
kumuha siya ng granada, napakalapit. Hinagis lang talaga doon sa may gilid namin, tumalsik yung mga lupa. Sabi ko, Master, hindi ba tayo matamaan yan? Kaya yan, sabi niya sa amin eh. Kasi nandun yung at saka madilim-dilim pa yun. Oh, madali, Master. Kaya nung pagka umaga, umakyat si si Sir Akar, sabi niya, i-assault na natin yan. I-assault hanggang nakuha namin yung Area. Master. Na-clear niyo. Na-clear namin yan. Pero matagal rin yung retaliate ng kalaban. Siguro, naabutan kami ng mga 2 oras bago kami naka-move talaga, nakuha na namin yung area. Na-clear namin yung area. Kasi medyo marami sila, Master eh. Matapang talaga. Matapang, nagkipag-away. Tapos yung doon sa kabila, nakiklearing din sila doon. Mayroon pa rin lumalaban doon sa kanila. Tapos yung sa amin, may tumatakbo, yung iba tumatalon. Hanggang pinursot namin, nakuha na namin yung pinakamin nila talaga. Ano yung kampo? Kampo nila, Master. Doon talaga sila, pag umaga, doon sila sa baba. Pero yung kampo nila pala dito sa taas, sa may high ground, dito sa may, tawag nitong parang tinatawag na kawa-kawa. Yung kawa-kawa. Oo, kawa-kawa. Ano ba yung kalaban na yun? Pag sumisigaw sila ng anak mo, anong pakiramdam bilang isang sundalo ka rin na nandun ka sa area? Ang pakiramdam ko bilang sundalo nung magsigaw sila ng Allahu Akbar, Master, eh, dalawa lang yung ano nila eh. Dalawa lang yung desisyon nila eh. Aatras or aabante. Kasi pag mag-Allahu Akbar sila, ang pagkakaalam ko niyan, nagtawag din sila sa taas. Kaya may umabante, May matras. umaatras. Kaya ang focus na lang namin yun, ano talaga namin, pupursot lang kami doon, firefight lang talaga na para hindi sila magkapasok sa ano namin. Tapos magaling naman yung mga kuwan ko noon, mga team leaders ko. Magagaling. Yung sa ano naman, Master, nung Diba? Kumusta kayo doon? Anong nangyari sa inyo? okay lang man, Master, wala namang ano namin. Yung kapats ko pala, yun yung nawundid sa amin doon. Kasi nung pagpasok ng isang team, Paano siya noon din? masyadong matapang, Master eh. Sinabihan siya ng team leader niya na dumapa ka. Ang sabi niya, bakit pa ako dumapa, Sergeant, na andyan na yung kalaban sa harapan ko? Sino yun si Si Sergeant Labarga na, Sir. Sergeant Labargan? Oo, Sir, yung nasa 4th Battalion. Si PJ? Si PJ. Yan yun, nung tinamaan na siya, doon na siya na nakapag-isip na akala niya mamatay na siya. Sinampal-sampal pa namin yun, Sir. Mabuhay ka, magkamatay to, wag kang magpakamatay. Malaki ang tama niya. Malaki, dito yung tama ni Master eh. Dito, tapos, buti yung bandulir niya, tinamaan yung magazine, tumagos lang dito sa may malapit sa itlog niya, kaya hanggang ngayon hindi siya nakapag-undergo ng regular course. Pero matapang yun talaga. Matapang, si Sarin Labargan, matapang talaga. Nakita ko talaga yung katapangan din niya. Pero nung natamaan siya, hindi ba siya unconscious nawala ng malay o ano bang sinasabi niya? Mayroon siyang sinasabi niya sa amin, Master, na ang sabi niya, Sergeant, ikaw na lang bahala sa mama ko kasi nag-away kami noon mula nung pag-report ko dito eh. Yun yung sabi niya sa amin, Master. So, sang sabi naman ng team leader namin, hindi ka mamamatay to, mabubuhay ka, ikaw pa, hilunggo ka eh. Yun yung sabi ng team leader namin, Master. Nadiklir yun, napatay siya. Nadiklir yun, napatay. Ay, na-declare siya, Master? So yun yung ano pala niya, pagkawundid niya. Oh, yun yung pagkawundid niya, Maliban Master. sa wundid niya, may namatay pa sa namatay na yun. Yung dalawa, Master, na si Lit Pulpulaan at saka si Lit Dapilmuto. Pundas pa. Hundas pa talaga yun. Kasi yung pagpasok kasi nila dun sa area, may kubo. Tapos yung may bahay, yung bahay parang dusindanas eh. Alam mo naman yung Muslim, may ano talaga yan, may Second floor. may second floor. Ngayon, nakuha nila yung babae, yung mag-asawa, yung isa commander pala yun. Eh nung nakuha nila yung babae, tumalon yung lalaki. Eh hindi nila alam na yung trapal pala na nandoon sa may lupa na nakaperimeter pala yung mga tauhan ng commander, eh ginanon ni Litapilmuto. Inangat niya
Inangat niya yung kuan, yung trapal. Pag angat niya, nakatutok na pala yung kalaban. Dito yung tama niya. At saka dito naunahan siya. At saka yung yung kabats mo, Master, si Master, yung nandito ngayon. Hindi, nandito ngayon, yung tamaan siya dito, tinamaan pa rin siya dito sa tiyan. Sa mga ang naun, Sa isipan. di yung isa pa, Master, kalimutan ko yung pangalan niya. Isa yung lead scout noon. Tapos pati si Master Valencia, nawundid na rin yun. Marami nang nawundid doon sa kabilang. Marami, Master. Siguro ang nawundid namin doon, mga 7. 7 yung nawundid namin. Pero ikaw talaga wala kang gamit. Wala, Master. Kahit hanggang ngayon, tapos ko yung 15 years for service. 15 years in the service, sa awa ng Diyos, hindi man lang yan sila nakagalo sa akin. Bakit ano yung... Yung ano ko, Master, paniniwala ko lang talaga, magdasal lagi sa Panginoon. Araw-gabi, kahit saan ka mapunta, may pananampalataya ka lang sa Panginoon, iwas ka talaga sa mga disgrasya. Ano talaga? Tested talaga. Tested talaga yan, Master. Kasi, ilan na yung napuntahan ko na Master, hanggang ngayon. Saan? Ano yung isa pa? Sa naman, Master, sa Hulo. Sa Hulo na naman. 3 encounter kami dyan na hindi ko talaga magkakalimutan. Nung team leader ako noon, Ikaw na intermediate, no? ako na yung team leader noon. Itong si Sir Bural, yung CEO namin, sabi niya sa akin, ako yung magliliding. Sabi niya, Mats, ikaw yung magliliding. Ikaw na yung makakuha ni Mundi. Sabi ko ni Ano Sir... yung Simonde? Grupo na... Yan yung commander, Master, yung commander ng Abu Sayyaf, si Mundi. Tapos si Mundi sa Wadyaan. Ngayon, Sa Wadyaan. Master. Ngayon, ang sabi ni Sir Bural, kasi challenge niya ako eh. Oh. Sabi ko, Sir, ang mga kalaban dito, Sir, hindi pa maka ano yan sa buhok ko, Sir, makatawag nitong makagasgas sa buhok ko yan, Sir. Sabi na sa akin, masyado ka talagang mahangin, Mas, ha? Sabi ko, Sir, pag magtagpo talaga yan si Commander Bagtek at saka si Mundi, Sir, diyan na talaga magkikita nung mga namin, sinong unang lumipad na kaluluwa. Ano yung Commander Bagtek? Ako yun, Master, ako yun. Bakit ka napagbansagan Commander Bagtek? Kasi nakikita nila, Master, na pag sa mga encounter, hindi naman ako sa pagyayabang, pero... Ito information mo, nakikita nila. Yes, Master, nakikita nila talaga na Kaya binansagan ka. Commander Bagtik. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, Sir, magkita talaga kami dyan bukas, Sir. Nung gabi na yun, Master, pa-harbor na kami. Oh. Harbor. Ngayon, pagkadating ng alas 8 ng gabi, may pumutok. May pumutok doon sa may baba. Pumunta ako doon kay CEO. Sabi ko, Sir, may pumutok. Baka may na-accidental, kung sinong na-accidental na mga company. Sabi niya, tinawagan daw nila, wala man daw na-accidental. Kung yun na yan, Sir, yun na yung si Mundi. Nagpaputok na yan sila kasi yun yung kwan nila, sign na magkikita sila. Magkikita sila nung saan sila magli-link up. Bukas, Sir, mag-link up na kami yan. Pagdating ng alas 5, kasi tumawa si Sir Bural eh. Pagdating ng alas 5, kumain kami. Tapos may 3 target na binigay sa akin, Master, kasi ako yung leading eh. Unang target, yung dating target ng SF na yun daw yung i-clear muna kasi baka nandun daw yung possible na pinustuhan din ng kalaban. Ang nagdala namin doon si Sir Iclio. Sabi ko, yes, Sir. Iko positive ba talaga yan, Sir? Positive na yan kasi yun yung iwan impo ng tagados natin. Nung pagka alas 7, naglalakad na kami, Master, naglalakad. Ngayon, nung pagdating doon sa unang target, negative. Inano ko pa nga si Sir Iclio, ko, Sir, pag dyan, dito tayo dumaan, Sir. Alanganin tayo, dito tayo sa high ground. Nung pagdating sa target, negative. May isa pang target sa baba. Sabi ko, Sir, yung team ko, iiwan ko yan, Sir. Ako na magkiklear doon sa baba na mag-isa. Titingnan ko lang doon, upuyan ko. Kasi kung marami tayo, Sir, maano tayo ng kalaban, makompromise tayo ng kalaban. Pero gaano kalayo yun? Yung... Mga siguro, gi-clear ko hanggang mga 100 meters, Master. Mga 100 meters. Layo yun. Mga 100 meters. Gi-clear ko yun. Ginapang ko lang doon, dandahan. Ngayon, negative.
Sabi ko ni Sir Buran, Sir, negative. Yung dalawang target, negative. Walang kalaban. E di, nag-hold kami, sandali. Hold kami. Pagka alas 9 siguro, nag-move kami, alas 9. Ang pagdating namin doon sa taas ng high ground, kasi ako yung leading eh, hold. Kasi hintayin namin yung 17 company, Master. 17 company. Kabady nyo. Yung kabady namin. Pagdating ng 17 company, move kami. Move kasi kukunin namin yung target na isa, yung last target na kinuha din ng SF dati, yung kampo talaga ng Abu Sayyaf. Yun yung pang-last kong target. Eh ngayon, itong lead scout ko, magaling. Tsaka yung guide, magaling. Sabi ko ni Master Kanto, si Master Kanto, sabi ko, siya man yung platoon sergeant namin noon, 2 tusok tayo, Master Kanto, kasi kung isang tusok tayo, alanganin kasi masukal. Sabi niya sa akin, sige, nag-2 tusok. Nag-aalanganin man ako ngayon kasi baka Salubong kayo. salubong kami, Master ba? Sabi ko, sumunod na lang kayo sa akin kasi baka magkasalubong tayo pa yung mga missing counter. Eh di, hindi man sumunod, muntik na talaga, nagka-missing counter. Eh di, nakita ko, pinagalitan ko ngayon isang team leader. Sabi ko nga, sumunod kayo sa akin eh. Pagdating sa unahan, nakakita kami ng sombrero. Itong guide namin na magaling kasi graduate siguro siya ng kumatracker. Gipulot niya ngayon yung sombrero. Pagpulot niya ng sombrero, inamoy. Tumawag sa akin, Sergeant, positive. Sabi niya, amoy pawis pa talaga. Tumawag ako kay CEO, kay Sir Bural. Ko, Sir, ito na sir, nandito na talaga sir. Maya-maya, 5 minutes, nagkaputukan na yung third SRB. Nagkaputukan na sila doon, Master. Yung kampuman. O yung malapit na doon sa target ko sana. Yung malapit na sa target ko. Ang ginawa ko na lang, sabi ko, Sir, itong kuan, Sir, itong mga trail dito, ibablock natin to, Sir. Dito na tayo mag-occupy ng defensive position. Baka mag-withdraw sila doon. Oh, yan yung sabi ko, Master. Sabi ko, dito talaga yung daanan nila, Sir. Itong trail na to at saka yung dito. Tapos yung 17 sana, Sir, kung hindi sila umalis doon, Sir, sigurado, doon yung dadaan sa mga trail din doon. Hindi talaga ako nagkamali. Nagkandak na kami ng ambush position, Master. Doon sa may, defensive position na kami doon. Nakapaikot na yung, iba, alam mo naman yung ibang trupa na yung minsan, maiwan yung trail. Yung trail na sa team ko at saka yung pangalawang team ko, hindi ko talaga iniwan yun. Yung dalawang trail ko, ay yung dalawang team, hindi ko talaga iniwan yun. Sabi ko, dito talaga yung dadaan. Maya-maya, yung sub-leader, nakaganon yung sub-leader eh. May naglalakad. Ito naman si Sergeant Mendoza, nagsawa sa kakabantay sa trail. 5 minutes lang yung pagitan, lumabas yung 5. Eh di, nung binuga namin, dito yung tama ng isang sub-leader. Doon talaga papasok sa amin. Ngayon sabi ko, banata na yan, wala na tayong ititirang buhay dyan. Pero hindi sila tumatakbo, parang naglalakad lang sa Naglalakad lang talaga kasi blind sila eh. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam na nandoon na kami, nakadrop na kami doon eh. Pero sila yung naikwento siguro. Sila yung na-encounter, Master. Nag-withdraw lang sila papunta sa amin. Yung iba, dito sa kabila, doon sa 17. Eh, naalisan pala ng 17 yung mga trail doon. Umias pa sila ng konti pala doon. Hindi nila na hagip yung iba doon na dumaan. Eh ngayon, nagkapukpuka na. Ito si Sergeant Mendoza kasi tinamad siyang nagbantay sa may trail eh. Lumagpas sa kanya. Hindi, siya mismo natamaan dito sa may pit. Master, natamaan siya tuloy. Siya yung nawundid. Ay, ganun. Oh, yung sabi ko naman yung gunner ko dito ko nilagay. Pinosisyon ko silang maayos, tinignan ko. Inikot ko pa yon kahit nagkapukpukan, inikot ko yung tao ko. Sabi ko, wala talagang focus lang sa harapan para wala magkalusot na kalaban. Naglalakad na ako niyan ngayon, Master. Tumawag yung isa kong tauhan na si Sergeant Gardos, Sergeant Garsuta. Na ito, tinamaan na pala dito, tumawag sa akin. Sergeant, may tama ako. Saan yung tama mo? Dito sa may daliri. Kung kaya mo pang lumaban, kaya pa siya. Kasi yung kalaban, umaabanti sa amin. Marami kasi high ground sila, Master. Low ground kami. Umaabanti, tapos malalaki yung puno. Malalaki yung puno na parang defensive na rin sila. Ngayon, tumawag akong RPG. Sabi ko, Sir, pag i-assault ko itong maraming puno, alanganin kami kasi pataas. Sabi naman ni Sir Cleo, asultin na natin yan, Commander Bagtik. Sir, alanganin, Sir. Hindi ko ipapahamak yung tao ko kasi alam ko, kung ako lang, kaya kong asultin yan, Sir. Eh ngayon, may tao ako, Sir, kasi team leader ko. Hintayin natin yung RPG, Sir. Nung pagdating ng RPG,
binugahan ng RPG ngayon. Doon sila, demoralized yung kalaban, nagsitakbuhan. Doon na kami umasult kasi yung 60 ko, kinuha ko yung mga bala, inikot ko yung bala, kinuha ko, saka pinawagwagan ko. Doon sila na nagsitakbuhan na yung mga kalaban. Pag nung nagsitakbuhan sila, ang desisyon mo doon is i-assault mo na. I-assault na talaga, master. Wala na talaga akong, no choice na talaga ako doon. I-assault ko na. Kasi malalaki yung puno eh. Yun na yung last kong decision. Tumawag na ako kay sir, ni Sir Bural. Sabi ko, sir, i-assault na natin, sir. Kaya baka mag-reposition sila, sir. Malugi tayo makuha nila yung malalaking puno sa kabila. Kaya, assault kami. Yung iba naman, magtatawag ako ng iba, medyo mag-aalanganin. Sabi ko, yung alanganin, wag nang sumunod. Mag-assault. Wag nang sumunod mag-assault. Kami na lang bahala doon sa may sa mga kalaban. Yun, na ano namin, na nakuha namin yung sub-leader at Ano saka nakuha niyo sa area? M23 master. M23 with yung Arpur. With Alcor. With Arpur. Yan yung nakuha nila sa 21st IB ata, yung sa narikabiran nila sa atin ding trupa. Tapos kinuha. Nakuha namin pati radyo yun. Basta marami kaming nakuha doon, master. Tapos sub-leader pa. Sub-leader. Undas pa rin. Undas pa talaga, master, kasi yung tama niya dito sa may ulo. Ito yung tama niya. At saka yung dito pinising naman lang namin yun para panigurado na hindi na talaga makalaban. Yun si Commander. Hindi pa yun si Commander. Hindi pa yun, hindi pa namin. Yun si Hindi Commander. yung nakita ni Commander. Nakikita na sana kami, master, pero tumakbo eh. Tumakbo. Nag-aalanganin siya. Yung sub-leader niya, hindi niya alam, doon siya na talaga namatay. Pero sa estimate ko, yung mga tauhan niya talaga, marami talagang namatay din doon kasi lahat ng mga pack nila nakuha namin, bali 7. Tapos tawag nitong ano nila ba? Yung kinarga nila sa may parang ano na lang, hinahatak na lang nila tapos takbo doon sa baba. Sa mga 7. Isang body count tapos kuha talaga namin. Doon talaga mismo, master, na mga 5 meters lang, imposible na hindi namin matamaan yun. Kaya Anong posisyon niya? Naglalakad lang? naglalakad, tinaas lang na yung infantry. Ganon lang siya. Kumpiyansa eh. Wala siyang alam na nandoon na pala kami doon sa area. Akala kasi nila, natakasan nila yung inidrohan niya. No? Oo, master, yung 3rd Battalion. Kasi doon din namatay yung encounter na yun, doon din namatay yung kabats ko. Na yung pangalan yung kabats ko. Si Bunso, yung tinatawag namin yung kabats namin noon eh, si Bunso. Doon siya namatay. Sa encounter na yun. Sa encounter na yun. Tama lang talaga na lumansas. Kung hindi yung decision mo doon na mabilisan na analysis sa area, terrain, possible na doon mag-withdraw, hindi nyo makuha yun. Hindi namin yun makuha, master. Kung nag-move pa kami ng kaunti, At saka didikit kayo. didikit kami doon. Hindi namin yun makuha. Pero sa decision ko talaga, sabi ko, dito talaga dadaan yun. Kasi ang iksitan nila talaga, papuntang Taglibi. Kasi yung daanan talaga doon, pagbaba mo doon, Taglibi na yun. Patikol na yun doon. Nandun na yung mga ano ni Radulan. Yung sa MI, master. Doon na talaga sila pupunta doon. Ngayon, naunahan man namin sila doon sa posisyon. Hindi sila nakalusot. Kaya hindi ko rin makakalimutan yung na encounter na yun. Kasi napakalaking, mataas na ay value target yun. High value target talaga yun, master. Yung nakuha din yun. Sa tropa naman, ano yung kukuhan sa kanila? Anong may wounded din? Ilan yung wounded mo? Sa trupa ko naman, isa yung wounded ko sa kabilang team, isa din. Isa din. Pero slight lang yung kuha nila, tama. Kasi yung si Sergeant Garsuta sa may daliri man lang. Saka yung tatlo pa lang na wounded kasi, pero slight lang, dito lang yung tama ni Sergeant Magbudhi. Saka yung kay Sergeant Mendoza dito sa may puwit niya. Kasi kung hindi siya gumapang na papasok doon sa may puno, hindi siya matatamaan doon. Gumapang siya, tama-tama doon yung bala pupunta sa kanya. Buti na daplisan lang yung puwit niya. Nung inikot ko sila, pumunta ko doon kay Sir Bural, yun yung si Sergeant Garsuta, dinala ko na yun doon sa may gitna. Parang sinipin mo na. Oo, sinipti ko na doon, master. Tapos yung magasin niya, kasi ang estimated ko, mayroon pang kalaban eh. Kinuha ko na yung mga magasin niya ni Sergeant Garsuta. Kasi Bandang bakit? Anong oras yun? na-encounter kami, master,
Mag-11 ng umaga. Tanghali. Oh, mag-11 ng Parang umaga. ganun yung oras. No? Kasi patanghali na yan, master. Kaya mag-ano na yung kalaban yan eh. Magkakain na yan sila, mag-ano na yan sila. Papahinga na yan. Yes, tamang-tama na nandun din kami naglalakad. Kasi positive target na talaga yun. Iwan info na yan eh. Yun talaga. Ano yung question? Kasunod na nangyari after no? After noon, ini-withdraw namin yung kuha namin, wounded. Dinala namin yung nakuha namin na kalaban. Pagkatapos noon, na-withdraw na namin yung wounded namin. Bumalik na naman kami. Sabi ko ni Sir Bakiran na yun, Master. Sir Bakiran. Sabi ko, Sir, kulang na yung tao ko eh. Yung tao ko, Sir, 4 na lang kami, pero kaya pa yan, Sir. Kung ipupursot natin. Sabi na, sige, sige. Tapos nung pagka Master, pagka umaga, bumaba naman kami, exit naman kami. Ano yung kuwan sa pagdadala ng